Ako, anyway, pinatatawagan po natin si Senator JB Ejercito. Siya po Oo. nagpanukala no? Na Tsaka dapat, pag-usapan natin, maraming gustong isingit ang mga senador na iba't ibang amyenda po sa Universal Healthcare Law na Tama dapat yun, pondohan sa ilalim ng PhilHealth. Ano-ano ba itong mga dapat actually, si pakinabangan Senator natin? JB ay isa sa mga author Oo, ng pangunahin siyang may Universal akda niyan. Healthcare Law. So, yung mga amyenda, siya rin po ang nagpupursige. Kasama nga po yung dental Oo. healthcare. Yan, sinasabi nga rito, meron daw mga sa mga health tawag dito, yung mga local health office natin. Oo. Mga barangay health center. Libre daw ang bunot. Oo. Libre ang bunot. ng Dati ngipin. daw. Dati. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon daw, libre ang May bunot. dentista ba? Wala nga lang. Albularyo ang nandun, albularyo. hindi. Dapat Siyempre kasi, dapat meron. ang bawat mga local government units natin, di ba may kanya-kanya silang health centers, dapat kumpleto yun ng mga doktor, Yun dentista, nurses, pati yung mga nagpapaanak, mga midwife. Actually, ang Midwives. local health centers, yan ang avenue ng DOH para ipamahagi yung kanilang mga gamot para hindi sila nag-expire ng Yan, gamot. totoo yan. Oo, dapat doon dinadala yung mga, yung mga Totoo. gamot. Meron namang mga health centers na ganon, pero marami, siguro lalo na sa mga liblib na lugar, Joel. Lalo na kung halimbawa, kahit pa merong available na gamot, pero kung ako may sakit, wala naman akong paraan para ma-reach. Lalo na kung galing ako sa malayong lugar, bulubundukin. Bababa ako ng bayan kasi nandun ang health center. Yun nga. So paano ko maabot yun? Hindi So, siya accessible sa akin. So hindi pa rin ideal yung setup ngayon. Ang sinasabi natin, sana iwasan nun natin yung bunot. Kasi nga, kaya nga nagkakaroon tayo ng maayos na dental healthcare para maiwasan natin yung bunot. mga Paano mo ba, kapos. Joe? Dati, hilig ng mga dentista nung mga unang panahon pag may bulok ka, nangipin, bunot. Bunot ka agad. Diba? Kasi wala pa nun siguro yung mga makabagong teknolohiya na ngayon. Iba na ang mindset ngayon ng mga dentista. Isi-save nila hanggat kayang i-save ang inyo pong ngipin. Oo. Yung mga, ewan ko kung uso pa root canal ngayon, parang hindi Oo naman. Naranasan mo ba yan? Sakit yun, Weng. Masakit yun. Yung tatanggalin yung yung ugat ng iyong gums. Pinapatay yung ugat. Oo. Sige inaabangan lang natin si Senator JB. Meron pang request dito, Joel, sa ating Facebook Live. Sana daw pati pustiso libre. Oo. Ano ngayon, ang pustiso mahal na rin mga kapuso. Oo naman. Dahil na yung matinong gumawa, mahal. At meron pong mas makabago yung tataniman ka ng ngipin. Implant. Mahal Kailangan po yun. mo po Sobrang ng... mahal. Sobrang Kailangan mahal mo po na. Joel Resube lang yung estado sa buhay. Oo, yung mga, Para makapoy- yung mga chewing ko po sa Makati. Yung po hinihinga ko ng pera. No? Nasa linya natin si Senator JB. Hindi ko kamag-anak yun. Baka maniwala kayo. Kaapelido po. Kaapelido lang. Si Senator JB Ejercito, Vice Chairman, Senate Committee on Health and Demography. Siya rin po ang pangunahing may akda po ng Universal Healthcare Law. Senator, magandang umaga si Joel C. Weng. Good morning, Senator. Yes, good morning. Magandang umaga sa inyo, Joel at Weng. Magandang umaga. Sa wakas, at mapapasama na nga ba ang dental healthcare sa ating PhilHealth? Well, ito po ay, actually, Joel, Weng, doon po sa isang package po ng PhilHealth ay kasama naman po yan, no? Pero limited lang sa mga accidents at ilang mga or emergency situation. Kaya nga po nung interpellation ay nitong amendment to the Universal Healthcare ay nais po natin isama yan. Pero nangako naman po ang PhilHealth na kanila pong ipoportion na rin po na mapasama po sa mga packages po yan. Dahil meron tayong tinatawag under the Universal Healthcare Law, Joel Weng, na Health Technology Assessment Council. So ito yung mga experts, mga specialists, sila po nagde-determine kung ano isasamang packages at kung magkano, ano yung mga rates. So hopefully, ang commitment po ng PhilHealth within the year ay maglalabas na po sila ng package para maisama po ang oral or dental health. So, ibig sabihin, hindi na kailangan ng bagong batas. Magkakaroon na lang ng, parang iti-tweak na lang nila ba, parang IRR ang gagalawin, Senator JV? Pwedeng ganun, Weng, kasi nga po ang HTAC, under the law, ay ito po yung pinaka-body that determines kung ano yung mga cases at mga bagay na mga pwedeng maisama doon sa benefit packages po ng PhilHealth. So kaysa po mga talagang nilagyan na sa batas, mga specialist, mga
head practitioners, doctors, at may economista rin, no? Halo-halo po 'yan. So para po ma-balance, no, yung assessment po nila. So hopefully maisama po 'yan within the year. And kung kinakailangan naman siguro nasa na yan, tama ka, Weng, baka pwedeng sa IRR na lang po yan. Okay. Yung kahalagahan po ng dental health, matagal na ho nating alam yan. Kaya lang parang ngayon lang to na nadidiinan, Weng, no? Oo. Ngayon lang ito nabibigyan ng importansya. Bakit ngayon lang, Senador? Yun nga po, kasi po talaga ang dating focus natin sa nung binadata natin yung UHC, yung primary care, at saka yung mga usual conditions, no, na ating pong na ating pong kakaharap, no? Pero hindi talaga nakasama ang dental care noon mula sa pool. Kaya nga po ngayon ay maganda po, nagkaroon tayo ng UHC amendment na maisama na rin po. And I think hindi naman kinakailangan na talagang isama sa batas. As mentioned, ay ang age stack na po. Itong body na po ang magdedetermine kung ano po ang extent na pwedeng ibigay po nila at ano yung mga cases on oral health ang pwedeng isama at magkaroon ng kaukulang benepisyo. Linawin na natin, Senator Joel, kung ano yung mga pwedeng pinupush na maisama na parte ng oral health care. Ano ba yan? Prophylaxis lang ba yan? Oo. Paglilinis lang ng ngipin, paano? Yes. O kaya mga sakit sa bibig, sa ngipin, sa gums. Hindi kasama Gingivitis. dito. Hindi. Gingivitis. Halitosis kasama. Yan. Hindi kasama dun, Senator, yung halimbawa yung mga aesthetic, yung mga braces, yung mga Opo. pagpapalagay ng veneer. Ang problema kasi sa halitosis, Weng, bituka na yun. Totoo yun eh. Bituka na yun. Paghinga Unless na. So yung magpapabunot ka ng bituka. nabanggit ko lang. Ano? Kasi mabaho daw yung hininga pag ganon. Di ba, Senator, hindi kasama yung mga pang-aesthetics po? Pampaganda. Malamang hindi po isasama yan. Tulad din sa UHC, Weng, Joel, yung mga pagpapaganda, yung pagpapaayos sa katawan, natural po hindi kasama. Siyempre po yung mga sakit lang talaga, yung mga basic pong conditions ang... Pero binabanggit sa akin ng dentista ko, Weng, dapat twice a year. Oo. Every 6 months ka nagpapalinis ng ngipin. Linis ba kasama, Senator? Oo, yung prophylaxis ba kasama yun? Doon sa niisip ninyong makasama sa pakete ng PhilHealth? Well, siguro kung ano yung tingin ko yung talagang sakit lamang pero yung mga basic. Pero kasi tama kayo, Joel, Weng, yung regular check-ups, primary care is included. Oo. So, siguro yung age stack na mas magandang mag-recommend Maglatag yung nun. mga experts and specialists. Mm-mm. Kasi mas alam po nila kung ano po yung what should lead to harsher conditions, no? So, we will allow, kaysa tayo politiko o bakihalo dyan, mas maganda po yung mga specialist. May mga doktor. hirit lang dito sa Facebook Live natin, Senator. Sana daw po pati pustiso isama daw sa sa PhilHealth. Pwede kaya yon? Yung ano po? Pustiso Pagpapagawa daw, daw po ng pustiso. pustiso. siguro, siguro yan ang dapat tignan po natin pag-aaralan at kung ano man i-recommend na age stack, maisasama rin po yung... Oo. Baka Alright. kasi pag pinagbigyan mo, pati implant, ihirit Oo eh. naman, Mahal oo na naman. nun, di ba? Baka pati palit ng muka, Huwag sama na naman, rin dyan. Pero, Senador, ito, pinag-uusapan na rin yung mga amyenda dun sa Universal Health Law. Maliban dito sa dental care, sa oral health care, meron pa ba kayong nakiisip na dapat nating ayusin o baguhin dito po sa ating batas? Basically, ngayon, it's a work in progress pa rin naman. Hindi pa naman tapos yung UHC sa 10-year program. In fact, bumaba na po yung out-of-pocket expense ng bawat Pilipino from almost 70% noon. Ngayon po ay down to 45% na lang. So, hopefully, maipababa pa natin. Pero basically, itong UHC amendment, Joel, Weng, focuses on the rate adjustment. Kasi po, dumaan tayo sa pandemya, everybody is still recovering. At nung binuo po ang UHC, wala naman naka-predict at naka-foresee na magkakaroon tayo ng health emergency ganito. So, basically, ang nito, ang intention at rationale is para pag-aanin lamang and let us all recover first, no? Kaya ibababa natin ang premium, ibabalik na iatras na bahagya para lang for the recovery. So, yun ang talaga, pinaka-main rationale nitong UHC amendment. Okay. Siguro, Magkano yung magiging increase, Senator? Yung magiging adjustment?
Supposedly ngayon 5% na Oo. Weng no? Joel. So ibabalik natin muna sa 4% and then gradual increase until 2028 na bago umabot uli sa 5%. Kailan target po maipatupad yung 4% increase? Pag napasa po natin to, hopefully by next year ay babalik na tayo sa 4% muna. Oo. Okay. 2025 for 2024. Opo. Ganun Sige, po. pag-usapan naman natin yung issue tungkol sa RTL. Ano ba posisyon ninyo doon sa rice tariffication law? Kasi isa sa mga sinusulong ni Senator JB yung pagpaparusa sa mga smuggler, di ba, Weng? Pero yun ang gustong mangyari ni Senator Cynthia Villar. Parusahan natin yung mga smuggler, pero wag natin galawin yung rice tariffication law. Ang presidente, sinasabi niya, isa-certify niya pong urgent yung pag-aamyenda po dito. Well, kailangan po talaga natin balansin, Joel, no? And Weng. Kasi po, ang mga agency na rin makapagsasabi kung naging epektibo pa itong rice tariffication law at kung sa tingin po ng Pangulo at administrasyon kaya isinucertify pa, then we have to review, no? At tingnan kung anong adjustments ang kinakailangan. Pero mas concerned ako dahil Joel and Weng, dahil ako po ang author ng Anti-Agriculture Smuggling Law noong 2016. So itong ginagawa po natin, sinama na po natin, nag-evolve na kasi. Nung dahil pa sa Anti-Agri-Smuggling Law, nagkaroon ng cartel, ng profiteering, ng hoarding. No? So sinama na po natin, it's now Anti-Agricultural Economic Sabotage. Hopefully, yan ang pinaprioritize ko as the principal author of the old law na sana'y maipasa dahil kawawa na rin ang ating mga magsasaka. Hopefully, maproteksyonan din natin at mapalakas lalo yung sektor ng agrikultura. Alright. O sige, Senador, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Thank you, sir. Salamat. Good morning Senator po. JB Ejercito, Vice Chair, Senate Committee on Health and Demography, mga kapuso.